Ang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Marami sa inyo ang familiar sa akin. Mayroon ding iba na hindi familiar. No? At nung inimbitahan po ako na magmisa ngayon, nag-oo ako agad. No? Baka ma-miss ko pa itong opportunity na makabalik dito sa mission station. Kasi nga, kahirap tanggihan yung first love. No? Kaya ako'y natutuwa na ako'y nakapagdiwang ng banamisa kasama po kayo. Mga kakilala at hindi kakilala ang malaga, tayo ay magkakasama. Mga kapatid, ang tema sa gabing ito ay Berhen ng Banal na Puso ni Jesus, modelo ng tapat at mabuting alagad ng Diyos. Ang tanong, masasabi ba natin na tayo ay tapat at mabuting alagad ng Diyos? Aminin. Kaya bang sabihin? Huwag kang mag-alala, may modelo tayo. No? Kung hindi pa sa ganong level tayo sa pagsunod sa ating Panginoon, huwag kayong mapanghinaan ng loob. O huwag tayong mapanghinaan ng loob. Tutulungan tayo ng ating mahal na ina. Mayroon pong inspiring and beautiful quote that says, "Your talent is a gift. It's God's gift to you. And what you do with your talent is your gift back to God." Ang ebanghelyo natin po ay sinasabi sa atin, pinaalalahanan tayo, everything that we have is a gift from God. Yun po yung una natin na tandaan palagi. Anong meron tayo? Biyaya po mula sa Diyos. At sa mga biyayang ito, tayo po ay mga katiwala lamang. We don't own anything. Hindi natin pwedeng sabihin, I own this, I own that. Di pwede. Kasi ang katotohanan nagsabi, katiwala lang po tayo. At ang tanong, mabuting katiwala po ba tayo? Tapat ba tayo na mga katiwala? Kasi nga, iba-iba yung ibinigay sa atin. God has entrusted many things to us. Anong meron sa atin? Halimbawa, yung mission station, it's a gift from God. Family, yung work ninyo, yung influence, yung talents, lahat-lahat na mayroon ay ipinagkatiwala sa atin. At yung bilang katiwala, ano naman ginagawa natin sa mga bagay na ito? When you talk about stewardship, it's utilizing or using and managing the resources for God's glory and for the betterment of His people. For the benefit of His people. Hindi yung na tayo ang katiwala, inaabuso naman natin yung mga biyaya na ipinaglob sa atin. Halimbawa po, yung issue ngayon na malaki ay yung dati tinatawag natin na climate emergency. No? Pero ngayon, disaster na, hindi na emergency. Talagang sinisira na natin ang kalikasan. Tayo ba ay naging tapat na katiwala sa ating kalikasan? Tayo ba ay tapat na katiwala sa sambayanan ng Diyos? Kaya magandang tingnan natin, ano yung pagkukulang natin? With all humility, anong kulang pa? At ano naman yung nagawa natin para ma-celebrate naman natin? Maging masaya naman natin, wow, I have contributed something to the world and
to other people. No? Yun maganda, no? Pero for sure, may magagawa pa tayo. Mayroon at mayroon pa. At ano yon? No? So yung gift and then stewardship, no? Tayo makatiwala. At pangatlo, sinasabi sa Ebanghelyo na ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ay iba-iba. No? We receive different gifts. Hindi pwedeng pare-parehas tayo. Pangit naman ng mundo kung yung talent ko ay ganun din kayo. No? Siguro sa inyo mayroong magaling kumanta. No? Yung iba naman ay magaling pumalakpak. O di, ikaw tagapalakpak, yung isa ay tagakanta. So perfect combination. Kasi kung kanta ng kanta siya, wala namang papalakpak sa kanya, boring din. No? Halimbawa sa inyo, may magaling magluto. Yung iba ay magaling din kumain. Di ba? So, sayang naman yung kanyang masarap na niluto kung walang kakain. No? Or kung siya lang kakain, for sure magsawa din sa kaluluto na yan. After 1 week, kung siya lang kakain sa kaniluto, mapagod yan. Mawala ng gana. Pero kung may pakain sa iba, naku po, inspired yan palagi. Hahanap at hanap ng pagkataon na ibahagi sa iba ang kanyang masarap na luto. So marami mga biyaya na ipinulgo sa atin. Bahala na kayo mag-isip anong mayroon na biyaya. At kung marami sa iba, huwag naman tayo mainggit. No? Ang kadalasan kasi, kino-compare natin ang ating sarili sa iba. The moment po ginagawa natin yon, tayo'y nalulungkot. Kasi, ang katotohanan nagsabi sa atin, mayroong mga tao na maraming biyaya at more talented than you. At mayroon ding mas talented ka compared sa iba. No? Kaya kung i-compare natin ang ating sarili, sayang. We are just wasting our time. Hindi yan ang pagiging tapat na alagad ng Diyos. Pag marami sa kanila, we have to celebrate. No? We have to be grateful to God na marami silang biyaya, marami silang talento. At anong meron sa iyo? Be grateful to God. Hindi yung, Lord, bakit kunti lang sa akin, sa kanila marami. Lord, bakit ito yung katawan ko? Yung kanila ay ganun. No? So, comparing. No? We have to avoid that. No? Ang mahalaga na tingnan natin, biyaya ng Diyos yan at para yan sa sambayanan, para sa kapakanan ng kanyang sambayanan at ng mundo. Okay? At pang-apat, may pagsusulit na sa dulo, titingnan kung kaya-aya ba tayo doon sa kaharian ng Diyos na makibahagi tayo sa kanyang kagalakan. Kung isipin natin, no, i-imagine natin, sa dulo ng ating buhay at sasabihin sa atin, halika, makibahagi ka sa aking kagalakan. Wow! Ano kaya yung feeling ng gano'n? Na ang Diyos mismo ang magsabi, halika, makibahagi ka sa aking kagalakan. At yung kagalakan na yon ay hindi matatapos. At yung nangyari sa nagbaon ng 1,000 ay tinapon sa labas. Parang ito yung picture ng hell. Doon siya sa labas. Hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya may pagsusulit. Ang tanong, papasa kaya tayo sa dulo? Mga kapatid, again, we have to remember, mayroon tayong ina na gagabay at tutulong sa atin. Kasi nga, alam natin na with our effort and power and capacity, kulang. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kaya, lalo natin ng yung buksan ng ating
sarili sa grasya ng Diyos. We have to cooperate and we have to respond to the grace of God. Paggalawin natin ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Dahil nga, bihira ako magmisa dito, kaya pa bang dagdagan at habaan ko ang aking homily? Kaya pa? Yung iba na inantok na, tulog lang kayo, gisingin namin kayo mamaya. No? Okay. Another kwento. Totoong story to, no? In ancient time in Thailand, no? Mayroon silang golden Buddha. No? At pag-alaman nila na the invaders were coming. No? At naisip nila, anong gagawin nila sa golden Buddha nila? Baka maagaw, no? Makuha ng mga invaders. At naisip nila na balutin ito ng mga putik, no? Kung anong nabalot nila, para hindi makikita na gold pala yon. No? So, yon ang ginawa nila. At totoo nga, pagdating ng mga invaders, hindi nila nakita ang gold, ang golden Buddha. Kasi nga, putik, lupa, dumi yung nakikita nila. No? So, walang kwenta. No? Paglipas ng mahabang panahon, slowly, no, na picking out yung gold, makikita ka na, no? Lumalabas yung gold. At hanggang natuklasan nila na, ay, treasure pala ito, gold pala ito. No? So sa mahabang panahon na naulanan, nainitan, lahat-lahat na doon ay lumabas yung gold. Kaya sa atin din, di ba? Lalabas lang yon kung paghirapan natin. Kung maulanan tayo, mainitan tayo, mahirapan tayo, lahat-lahat yan, para pala lalo tayong gumaling at lalabas yung the best version of ourselves. Kaya huwag tayong matakot na mahirapan, na tumanggap na maraming responsibilities. Kasi nga, dito natin maipalabas ang talento, ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Kaya, di natin pwedeng sabihin na, baka hindi ko kaya. Kasi nga, tinignan mo lang yung kakayahan mo. Pero kung isipin mo, yung grasya ng Diyos nasa inyo, ay sabihin mo, ay kaya ko yan. With the grace of God. Kaya you have to be humble always. With the grace of God, kaya ko yan. Go! At nandyan naman yung ating ina, go! No? Mahirap yan, okay lang. No? Mahalaga ay, we respond to the call of God. Kaya mga kapatid, isang hadlang para lumabas yung ating talento o magamit natin yung mga talento natin, yung takot. Pag natakot tayo, kawawa tayo. Paralyzed. Yung katulad ng the third servant, tinago niya yung ibinigay sa kanya. Huwag natin itago. Gamitin po natin. Huwag tayong matakot na palpak. Siyempre, maraming pagkataon na di maayos yung ating gawa. Failures. That's okay. Maka-experience pa tayo ng rejection. Pwedeng awayin pa tayo. No? Okay lang yun. Kasi nga, doon nakikita natin, dito lalabas yung the best sa atin. No? So, at saka, tulungan din natin yung iba na ipalabas yung best nila. We have to support. Hindi yung hilahin natin sila baba. Iangat natin sila. No? So, yun pagiging tapat. No? Si Maria, hindi niya, ayaw niya na yung ibaon ay lubog tayo o apakan tayo. Gusto niya na iangat tayo. Na? Kasi yun ang dahilan kung bakit naging tao ang ating Panginoon. Bumaba siya para iangat po tayo. At sana po ang
araw na ito ay paalala sa atin na there is hope for all of us. There's hope. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Na, again, alala ko po bigla si Mother Teresa, Santa Teresa ng Calcutta. Nung tinanong siya, no? Kasi nga marami siyang ginagawa, maraming mga tao na ngailangan sa kanya. Sabi niya, paano mo tugunan ang lahat ng pangailangan ng tao? Sabi niya, I'm not called to be successful. I am called to be faithful. Very nice. No? Na just be faithful. Kung ano yung mangyari, it doesn't matter. Bahala na ang Diyos. No? Huwag natin i-count yung, yung galing ko, no? Successful ako, ganun. No? Bonus na po yan. Bahala na ang Diyos sa yan. Ang mahalaga, tapat lang po tayo. No? So, sa paging tapat, we have to count our blessings. And we have to celebrate the blessings of others. And we have to avoid comparing ourselves with other people.